Ang Ilog Pasig ay isang ilog sa Pilipinas na dumadaloy mula sa Laguna de Bay sa pamamagitan ng kanal ng Napindan, patungong Looc ng Maynila. May haba na 25 kilometro at hinahati ang Kalakhang Maynila sa dalawa. Ang Ilog Marikina at Ilog San Juan ang pangunahing mga sanga nito. Dating isang mahalagang rutang pantransportasyon sa Kastilang Maynila. Panaginip na walang katapusan. Gayunman, hinggil sa kababayaan ng pagsulong industrial, naging puno ng polusyon ng ilog at tinuturing na patay o hindi na nananatili ang buhay ng mga ekologista. Itinatag ang Komisyong Rehabilitasyon ng Ilog Pasig o ang Pasig River Rehabilitation Commission o ang PRRC. Tinutulungan ng mga pribadong sektor ang PRRC katulad ng Clean and Green Foundation na sinasakatuparan ng kampanyang Piso para sa Pasig. Kasama rin dito ang taunang programa na tinatawag na Takbo para sa Ilog Pasig. Sa ilog, ang mundo'y mahimik. Nasa likod din ng Palasyo ng Malacanang ang Ilog Pasig. Ang Ilog Pasig ay dumadaloy sa 5 syudad at 4 na munisipalidad mula Laguna de Bay hanggang Manila Bay. Bago pa man ang urbanisasyon ng Maynila, malaki ang ginagampan ng papel ng Ilog Pasig bilang moda ng transportasyon at sentro ng ekonomiya ng lungsod. Ngunit dahil sa patuloy na pagtaas ng populasyon, pagpapagawa ng mga infrastruktura at iba't ibang gawaing pang-ekonomiya malapit sa ilog, unti-unting dumumi, bumaho at naging tambakan ng basura ang makasaysayang ilog. Ngunit sa kabila ng pagkamatay ng Ilog Pasig, ay may tuturing pa rin itong pinagkukunang hanap buhay para sa mga ilang Pasigueño. Pabrika dito, alis mo karaming tumatawid. Dalawang tawiran to eh. Isa rito at saka isa rin sa Kabilian. Kaya nung mawala ng bangka roon, hindi na tumuwi. Wala nang nawala ng pangbili ng may-ari ng tawiran doon. Hindi na nagtawid. Ito na lang ang patuloy. Sa anong araw, wala pa yung pansang global na yan. Rosario yung Tilay at saka yung Pasig. Kaya dito karamihan ng araw, pag nagmamadali, dito na dumadaan. Tsaka, bawa ito, nag-aaral ka Resalay o Arellano, hindi ka na pupunta ng Pasig para bumalik pa ng dito na lang susukat. O, gusto mo pumunta ng Marikina, hindi ka na pupunta ng Pasig para pumunta ka ng Marikina, dito ka nadadaan. Sa magkapon ng bayad sa akin dito, 200. Makapag-alagard ako, kikita ko ng mga 300, 500. Eh, gagasusin mo sa loob ng 1 linggo yun. Sa loob ng 1 linggo, isang tawid ko lang dito. Eh, buti nga, kapag may nag-order sa akin ng kangkong, yun, nangunga ko ng kangkong, binibinta ko sa tindahan. Pag naka-50 piraso akong tali, meron akong 150. Binta ko ng 3 pieces ang tali. Sa tindahan naman, 1 piso. Buhay ng mga Pasigueño, yung alaala ng ilog, yung kapag kabataan mo, na doon ka naliligo, doon ka nandiyo birthday, doon ka naliligo ako sa ilog. Ayun nga, yung interaction mo doon sa ilog na namamangka kayo, ako personally, no? Nang huli kami ng ayungin sa may pinaluhatan. Tapos hindi man nanguhuli. Pag may nakakawalang itik, may tigan pa kasi dati dyan eh. So yung itlog mo, huli namin. So parang buhay kasama yung mga taga-Pasig, no? Bagamat unti-unti mawawala yung kagandahan ng ilog noon hanggang ngayon, andun pa rin yung mahigpit na
ugnayan niya. Tapos yung buhay, so in terms of art naman, yung mga artists natin, lalo na ngayon, epekto ng pagiging environmental conscious or pangangalaga sa kalikasan. So yung mga artists ay inspiration na muling buhayin, no? Yung mga alaala nila. Hindi, basically naman, river. Pasig River. Parang river of life talaga yun eh. Kasi in the first place, ang mga unang kamayanan is sa tabi ng ilog talaga nagdadrive. So, yung kwento di Karawi, di ba? Pag nagugutom ka dati pag nagugutom ka, punta kang Ilog Pass, may makukuha ka na ayun. So, pwede mo na ilog. So, nung talagang malaki na yung naging papel niya dito sa atin. Tapos, yan din yung way transportation way of transportation before. So, dyan nagdaraan lahat ng mga kalakal na pumapasok. So, hindi lamang papuntang Pasig, hindi patungo pa dun sa may Laguna area. So, yung katulad na sinabi kanina yung Siliba, ang tinatahak niya ay hindi lamang ang Pasig, yung so, kung ito ay parang bubuhayin natin, di ba? Or tutulungan natin na ma-revive siya muli. Kasi ngayon, hindi naman dingit sa kaalaman natin na ang Ilog Pasig ay tinatampakan ng basura, dahil maraming nag-squat along the river. So, yun na yung nagiging, parang sewerage na siya ngayon. So, ang kailangan talaga is cooperation with other cities na dinadaanan itong Pasig River natin. Sa Pasig, sa atin, ang ginagawa is, instead na, di ba yung mga water lilies, nagbabara yan sa flow. Ang ginagawa niya, kinukuha niya at ginagawa nga niyang bag. So, isang way yan para matulungan din natin yung river. Kasi mas maraming water lily, mas mahihirapan yung oxygen level sa water. So, kailangan tanggalin yung program. Kasi meron tayong Pasig River Rehabilitation Program na yun talaga, na national siya at ang tungin ng is pangalagaan ng Ilog Pasig. Kung kaya hindi na gumamit ng plastic, gumamit ng plastic. So, dapat natin din tignan ang ilog ay hindi hiwalay sa atin. Ang ilog ay bahagi ng ating komunidad. Kapag namatay ang ilog, tayo din ang mapagpuhan. So, mas mahalaga siguro na maunawaan natin na kung ano man ang ginagawa natin sa ilog, hindi nakaabutan ng susunod na henerasyon at yun ang naiiwanan natin sa kanila. Kung magkaroon tayo ng isang proyekto na buhay ng Ilog Pasig, yung susunod na henerasyon ay magkakaroon din ng pagkakataon na makita yung ilog na minamis na ng ating mga ilog. Thank you.